reward ng Panginoon sa atin. So, pero ang tanong, sino ang qualified dito? Pangalawang tanong, mayroon bang bahagi ang dyablo para harangang tayo at gagawin ng paraan para matanggap natin ang reward na iyon ng Diyos sa atin? Ito na po, mga kapatid. Si Satanas ay inutusan niya ang kanyang mga kampong demonyo. Tandaan niyo to, ha? Upang sabihin ng paulit-ulit kay Eva na hindi ka mamamatay. At ang mga maling ito natatanggap din ng mga tao sa ating panahon, mga kapatid. Yung tinatawag na reincarnation, immortality of the soul. Ang mga bagay na ito ay pawang kasinungalingan ng dyablo. Kaya kitang-kita natin, mga kaibigan, sa iba't ibang mga relihiyon, nagtuturo sila ng immortality of the soul. At yan, malalapit na naman po ang November 1, November 2, October 31. Ano po ang ginagawa ng napakaraming Pilipino sa balat ng lupa? Sa ibang bansa, treat or trick. No? May dala silang parang kalabasang napakalaki, no? O kalabasa. Trick or treat. Yan, tatapat sila yung mga bata sa inyong mga bahay. No, doon naman sa mga sementeryo, na po, tataka ko, no, siguro linisin lang natin kahit wag natin ang iba nagtitirik pa ng kandila, no? Alam niyo ba may pinagmulan ang pagtitirik ng kandila? Hindi niyo ba alam 'yan? May pinagmulan ang pagtitirik ng kandila. Nagsimula po 'yan noong 4th century at ito po ay sinimula ng Roman Catholic Church ng tinatawag na pag-iimbento ng kandila para sa mga patay. So ito, mga kapatid, inimbento po ito ng 4th century AD. No? Kung kaya po, mga kapatid, sabi ng dyablo, hindi ka mamamatay. So ang lahat ng bagay na yon na inihanda ng dyablo sa pamamagitan ng kanyang yung kanyang pakikipagtalastas sa kanyang mga kampong demonyo, gawin mo to. Sige, anuhin natin to para maraming makukuha sila at madadala sa impyerno sa halip na ang reward ng Panginoon ang ating matatanggap. Kasi alam niya sa kanyang sarili, kaya naglilimang beses po ang dyablo. 5 beses, mga kapatid, hindi 3 beses. 5 beses siya. Alam niya na ngayon. Unting-unti na, kaupatak na lang na oras, konting panahon na lang. Tapos na ang maliligaya nilang araw, mga kapatid. In fact, tinapos na ng Panginoon ang kapangyarihan na ginagawa ng dyablo sa balat ng lupa. 2,000 taon nang nakakalipas nung si Kristo ay namatay sa krus at nabuhay na magmuli, mga kapatid. Alam ba ninyo, talagang ginawa ng Panginoon ang mga bagay na kumbaga po ay mapansin natin na ang kaaway gumagawa na kailangan dito maligtas. Maraming beses po yan. Kaya alam ni Satanas, kapag yung kanyang error na yon ay matanggap ng marami, paano tayo makakatanggap ng reward na gusto ng Diyos sa atin? Yan ang number 1. Number 2, mga kapatid, paano tayo makatatayo sa lahat ng pagsubok ng ating buhay kung hindi natin binabasa ang salita ng Diyos? Pangatlo, paano tayo mananatiling nakakatayo firm sa ating pananampalataya? May isang patak na panalangin. Hindi tayo lumuhod at manalangin, hingi ng tulong sa ating Panginoon. Kaya po marami pong patibong ang dyablo para ang tao po ay hindi maligtas. At ako po ay nananampalataya sa lahat na nakikinig po sa atin, nakikinig po sa mga Facebook Live, huwag nating hayaang magtagumpay ang kaaway sa atin. Kundi sabihin natin, dyablo, talo ka na. 2,000 taon nang nakakalipas.
hanggang ngayon, talunan ka pa rin. Kaya huwag natin hayaan mga kapatid na hindi natin matanggap ang inihahanda ng Diyos sa atin. Another class, Satan leads on still farther, even to deny the existence of God. Mga kapatid, ito po ang pinakamalungkot sa lahat. Hindi po totoong may Diyos. Marami po ang nagtuturo ng ganun ngayon. They can see no consistency in the character of God, of the Bible. Ito po ang pinakamatindi. Sapagkat sinasabi nila, kung talagang Diyos ay pag-ibig, bakit susunugin ng apoy? Mga kapatid. At dinay din po nila, mga kapatid, na ang Panginoon, no, ay siyang miakda ng lahat ng kasamaan. Yan po ang itinuturo ng dyablo. Kaya po marami po ang mga tao ay namumuhi sa Diyos. Marami po ay ayaw sa Panginoon. At nakakalungkot ano po, pag ano nyo po pansinin ninyo, saan po ang mas maraming pila ngayon? Ang tao, nakapila sa mall o nakapila po pumunta para sa church? Saan po mas maraming nakapila ang tao? Nakapila sa pagtaya ng loto o yung papunta po sa bahay-sambahan ng Panginoon? Saan po mas marami mga kaibigan na pila ng mga tao? Manunood ng mga sabong at papunta ng sabong. No, nakakalungkot ano ngayon? Meron na rin pong online sabong. Meron na rin online na mga pagsusugal. At nakakaiyak ano. Meron din po kung sa akin nagpa-counsel, talagang matindi po na addict siya, no? Addictive din po pala ang mga pagsusugal. Talagang hinangangati ang paa mo kapag hindi ka nakapagsusugal. Nangangati ang paa mo kapag hindi ka nakakapagsabong. No, naalala niyo yun, ano? Nakaraang mga lahat ng last year ng bandang May, ba? Nagtatago pa ang mga nagsasabong sa sementeryo, no? Talagang kasagsagan ng COVID, no? Kasagsagan ng napakalakas ng ng variant ng COVID na yun, mga kapatid. Pero marami pa rin po, no? Naku po, nandoon nagsasabong po sa lugar po ng sementeryo. Kaya po maraming patibong ang kaaway. Marami siyang ginagawa. And there's still another class who are fearful and timid. This Satan tempt to commit sin. And after they have sinned, he holds up before them that the wages of sin is not death, but life in horrible torment. Kaya po marami po mga kaibigan ang ginagawa ng kaaway. Masama ka, iniwanan ka na ng Panginoon, kaya nandoon ka. At ikay magkakaroon ka ng walang hanggang pagsunog ng apoy. Mga kaibigan, personal ko tong patotoo. Nung ako'y Katoliko pa, Katolik po kami. Araw-araw naalaman ako ng simbahan. Araw-araw ako'y naglalakad ng paluhod. Kaya ang tuhod ko po may kalyo. Kasi araw-araw po, totoo yan, talaga religiously. Kamutik na akong pumasok sa kumbento ng mga pare at madre, mga kapatid. Dahil gusto ko magmadre, pero hindi pinahintulot ang Panginoon. Ang alam namin, no, si Satanas ay may dalawang sungay, may malaking tinidor na hawak, at nagbabantay sa impyerno ng lahat ng mga masama. Nandoon daw ang kaluluwa sa impyerno at araw-araw at gabi-gabi ay sinusunog. Kung kaya naman na itinuro ng Katoliko, kaya sa halip na manampalataya sa Panginoon, nagkaroon ng pagkamuhi sa puso nila laban sa Diyos. No? Pangalawa po mga kapatid, mga maling turo na kinakailangan ikay magpamisa, magbayad ka ng pagpapamisa para makaalpas ang kaluluwa ng mahal mo sa buhay. Lalo na ngayon mga kapatid, di ba? Magtotodos Los Santos na inimbento po yan, mga kaibigan. Gagala na ang mga pare.
kasi ako yung nakakasama po doon no. At nagwiwisik ng mga tubig, galing naman sa gripo ang tubig, lagyan lang ng asin. Yun ang katotohanan. Pagkatapos po magpapadasal para daw ang kaluluwa na nandoon sa impyerno ay mapopromote saan? Doon po sa purgatorio. At kapag ka po nagpamisa na naman, mapopromote daw ang kaluluwa sa langit. Mga kaibigan, hindi ito biblical. Wala pong purgatorio, wala pa rin pong impyerno, mga kapatid, at wala pong namatay. Maliban kay, siyempre po, kay Moses, namatay at binuhay ng Panginoon nila sa langit. Ano po? Kaya po, lahat ng mga namatay, naghihintay pa rin sila sa ikalawang pagparito ng Panginoon para tanggapin nila ang reward ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi rito, by thus magnifying before their feeble minds the horror of endless hell, he takes possessions of their minds and they lose their reason. Ito po ang pinakalungkot sa lahat. Sapagkat ipinunla sa puso ng mga tao ang nakakatakot na impyerno, mga kaibigan, at walang hanggang pagsunog, mga kaibigan. Hindi po totoo yun. Kung kayo po ay may banal na kasulatan, buksan nyo ko sa Jude chapter 1 para may background kayo, verses 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Para may background kayo, makita nyo yung context noon. No? At sinasabi na ang Sodoma at Gomora, di ba, sinunod ng Panginoon, ay nagkaroon ng ng tinatawag na until daw na eternal fire. Ang tanong, hanggang ngayon ba sinusunog pa rin po yun? So mali po, no? Ibig sabihin, ang epekto ng apoy ang walang hanggan. Pero yung apoy, kapag wala nang susunugin, wala na. Kailan po susunugin ang demonyo at hindi po tagabantay ng impyerno ang diablo? Siya po ang susunugin doon. Siya po at ang kanyang mga demonyo, unfortunately, may napasamang tao. Yun ang pinakamalungkot sa lahat. Nakakaiyak talaga. Sana wag naman po tayong mapasama doon sa tulong at biyaya ng Diyos, mga kapatid. Then Satan and his angel exalt, and the infidel and atheists join in casting reproach upon Christianity. Kaya marami po, mga kaibigan, sa ngayon, mga atheists, evolutionists, no? At mga tinatawag natin na, yung bang alam niyo po ba yung yung Church of Satan? Yan ang mga no? Napakabuti ng Diyos. Nasa atin ang lahat ng katotohanan. At nawa ibigay natin itong katotohanan ito sa mas maraming mga tao na nangangailangan po ng katotohanan. Then I saw a very great number of angels, ang sabi po ni Ellen White, bring from the city glorious crown, a crown for every saint, with his name written thereon. Halimbawa po, Rose, nakalagay sa crown mo ang pangalan Rose. Ang pangalan mo ay Christina, nakalagay sa crown mo Christina. Ang pangalan mo nakalagay doon ay Ami, nakalagay doon Menchi, Carmencita. Ang pangalan mo Edwina, nakalagay doon sa crown mo, mga kapatid. Hindi na mababago yon, mga kaibigan. As Jesus called for the crown, angels presented them to him, and with his own right hand, the lovely Jesus placed the crowns on the heads of the saints. Amen! Mga kaibigan, lahat ng mga niligtas ng Panginoon, ang magpuputong ng korona, nandoon ang pangalan mo, mga kaibigan. Grabe ang Panginoon. Nandoon ang pangalan mo sa crown. No? Kaya po, baka may nagpapangalan ditong Lucifer, ha? Sa bagay po, maganda naman po ang pangalan Lucifer, yung original na Lucifer, ano po. Pero mga kaibigan, ha? Tandaan nyo, paano naman po yung 10 pangalan? Abay, mahirap bang isulat yun ng Panginoon? Mga kapatid, nandoon sa crown mo.
ang pangalan mo. Kung sino ka, sa dami na ililigtas ng Panginoon. Grabe, no? Ay ang bilang nga ng ating buhok ay alam ng Panginoon eh. Bawat ibon na nalalaglag eh, alam ng Diyos eh. O, di ba? Sa dami ng dadali ng Panginoon doon sa heaven, di ba? Halimbawa po, Hadaza. Wow, grabe, no? Nandoon na, alam niyo mga kaibigan, na ako'y nananabik na. At ako po'y nananalangin, Panginoon, gusto ko nang dumating ka po. Gusto ko na po, Jesus, na dumating na ang ating Panginoon. No? In this manner, the angels brought the harps, and Jesus presented them also to the saints. The commanding angels first struck the note, and then every voice was raised in grateful, happy praise, and every hand is skillfully swept over the strings of the harp, sending forth melodious music in rich and perfect strains. Mga kaibigan, walang nilagay doon na drums. May nakita ka bang drums sa heaven? Kaya nakakaiyak po, no? Ang mga churches, ang mga music natin, puro di drums na, no? Kaya ako po, mga electric guitar na, gano'n po, no? Tayo po, mga kaibigan, ipinakita na po kay Ellen White po yung mga bedlam of noises. The drums, sabi po ni Mrs. White, like dancing with the devil. Hindi po ako may sabi, sabi po yan ni Ellen White. Huwag na tayo makipag-argue dyan. Bakit po kayo, Ma'am Jade? Kayo ay may orchestra, meron kayong drum. Ay, hindi po drums yun. Yun po ay timpani. Ang timpani po katulad ng piano, may pedal at may do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Meron po yung notes. Hindi basta ka gumaganong-ganon. May notes po yon, mga kaibigan. No, kaya doon sa heaven, tandaan nyo walang drums. No? Grabe, kasama natin ang mga anghel ng Diyos at yung mga 109 dyan. Katulad ko, lahat tayo makakaawit na tayo roon. Grabe ang Panginoon. Grabe talaga. Kaya ang gagawin lang natin doon ay tumugtog, umawit, magpuri sa ating Panginoong Hesus, sa ating Ama, sa Holy Spirit. Then I saw Jesus lead the redeemed company to the gate of the city. He lay hold of the gate, swung it back on its glittering hinges, and bade the nations that had kept the truth enter in. Wow. Pinakita kay Mrs. White. Nakita niya ang Panginoon. Binuksan ang gate, mga kaibigan, na talagang kumikinang yung mga hinges na po, mga kapatid, at pinapasok ang mga banal. Kaya po, mga kaibigan, pagtiyagaan po na natin ang ating pananampalataya. Pagtiyagaan na natin ang lahat ng ating nagiging karanasang mapapait. Pagtiyagaan natin, mga kapatid, ang pagtatapat sa Panginoon. Pagtiyagaan natin ang ating paghihintay sa ating Panginoon. Sapagkat ang mga naghihintay at nagtitiyaga hanggang wakas ang siyang maliligtas. Within the city, there was everything to please the eye. Rich glory they beheld everywhere. Then Jesus looked upon his redeemed saints, their countenances with radiant with glory. Wow, alam niyo mga kaibigan, yun do po tayo na nasa langit. Nagre-radiate, kumikinang, kasi yung sikay na glory ng Panginoon yun. And as he fixed his loving eye upon them, at nung tiningnan sila ng ating Panginoon, he said it with rich musical voice. Para daw ang boses ay isang musika habang nagsasalita si Jesus sa atin. Wow. Grabe. Excited na ako, mga kaibigan. Excited na talaga po ako. At gusto ko na po, mga kaibigan, na tayong lahat ay makauwi na sa kanyang kaharian. And I behold the travail of my soul, and I'm satisfied. This rich glory is yours to enjoy eternally.
Your sorrows are ended. There shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain. Wala ng sakit, wala ng cancer, wala ng prostate cancer, breast cancer, at anumang klase ng sakit. Ketong man yan, kung anumang karamdaman yan, mga kaibigan. At yun po ang gusto ng ating lahat tayo. Lahat ng paghihirap ay nawala na. Lahat ng ating hinapis sa ating buhay, mga kapatid. Lapit na magtapos. And I saw the redeemed host bow and cast their glittering crown at the feet of Jesus. Wow. Nung sila po ay tumungo, yung kanila po, mga kapatid, na mga crown natin na naroon ang ating mga pangalan ay ilalagay natin, mga kaibigan, sa kanyang paanan. And his lovely hands raised them up. They touched their golden harps and filled our heaven with a rich music and songs to the Lamb. Mga kaibigan, ganito po ang pangitain na pinakita ng Panginoon kay Sister White. Then I saw Jesus leading his people to the tree of life. And again, we hear this lovely voice, richer than any music that ever fell on mortal ear. At sa mortal ears na yon, mga kapatid, ang sabi, the leaves of this tree are for the healing of the nations. Eat ye all of it. At doon, mga kapatid, kakain tayo ng lahat ng gusto nating kainin ay pinapakain ng Panginoon. At kasama natin ang Panginoon na mukhaan, makikita natin ang Ama, ang Anak, at ang kapangyarihan po. No? Sapagkat tayo po ay meron ng, kumbaga po, ang kabanalan na nasa atin na ang Holy Spirit din po. Upon the tree of life was most beautiful fruit, of which the saints could partake freely. In the city was a most glorious throne, from which proceeded a pure river of water of life, clear as crystal. On its side of this river was the tree of life, and on the bank of the river were other beautiful trees bearing fruits, which was good for food. Kaya mga kapatid, ito lahat ang inihahanda sa atin ng Panginoon. So bakit nating ipagpapalit ang araw ng Sabat sa mga bagay na inihahanda sa atin ng Panginoon? Bakit natin ipagpapalit sa mga makamundo at makasanlibutang gawa sa mga bagay na inihahanda sa atin ng Panginoon? Language is altogether too feeble to attempt at descriptions of heaven. As the scene rises before me, I am lost in amazement, carried away with the surpassing splendor and excellent glory. Mga kaibigan, at kanya na lang daw sinabi nito si Mrs. Oh, what love! Oh, wondrous love! Ito, mga kaibigan, ang kanyang sinabi roong nakita niya sa vision ang ating Panginoon. And that most exalted language fails to describe the glory of heaven or the matchless depths of a Savior's love. Mga kaibigang minamahal, ang Panginoon ang namatay para sa atin. Ang Panginoon ang tumubos sa atin. At lahat tayo tatanggap ng karampatang reward. No, kung tayo'y makapasok sa kanyang kaharian, magsisimula muna sa ating buhay ngayon ang tunay na pagtitiwala sa ating Panginoon. Ang ating pananampalataya na hindi kayang bilhin ng anumang bagay ng sanlibutan. Pagpalain tayo ng Panginoon at nawa lagi nating isipin na ang kamatayan ni Kristo sa krus ang isa sa pinakamahalagang ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. Sapagkat sa kanyang krus, mayroon tayong pagtutubos sa lahat ng ating kasalanan. Doon sa krus ay may pag-asa tayo ng buhay na walang hanggan.
Doon sa krus, mayroon tayong kapayapaan. Doon sa krus, lahat ng kanser, lahat ng ating karamdaman, mga kapatid, tapusin ng Panginoon at ang kamatayan ay wala na. Nais ng Panginoong kaibigan, tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon na tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Panginoong Ama na makapangyarihan sa lahat, kaming lahat ay mga makasalanan. Maraming beses ng dyablo ay kumikilkil sa aming isipan. Pero ngayong gabi, Panginoon, pinatunayan niyo sa aming lahat ang inihahanda niyo sa amin ay higit pa sa mga bagay na pinagsamang yaman ng sanlibutan. At ang lahat ng mga namatay kay Kristo, magpapangipangita kami, Panginoon, sa inyong karya na langit, na ang mga crowns na kayo ay maglalagay sa aming mga ulunan na nakalagay ang aming mga pangalan. O Panginoon, nais naming tanggapin ang mga iyan at papuri sa iyo, Panginoon. Tulungan kaming lahat ng mga nakikinig at na napag-aaral ng mga aral ng inyong salita, na kami po'y magtiwala at manampalataya lang sa aming tagapagligtas na si Jesus. Ito ang aming panalangin, kalakipang pagpapatawad niyo sa aming mga kasalanan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.